discriminatory ka, yung pabor lang sa'yo ang gusto mo. Kagaya ng mga testigo. Sabi mo, hindi pa naman convicted yan, kahit na may demanda yan. Bakit yung mga senador, ayaw mong papuntahin dito, ayaw pabuto, hindi na naman convicted. So, double standard. Kayo ng punto de vista ni Senator Robin Padilla. Kaya kayong mga mainstream media, pwede ba? Kung sa pag-menos mo sa intelligence ni Senador Padilla, palagay ko, ang tinutukoy niyo yung mga sarili niyo. Tandaan niyo, sinasabi ko sa inyo, sabi ko sa Senador Robin Padilla, sabi ko niyo sa asawa niya, alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number one. Kaya sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Ano pong masasabi niyo doon? Sa tingin niyo po ba ay ite-take ng prosecution team yung advice ni Senator Padilla? Alright. Alam mo, kagabi, may lumabas na balita tungkol kay Robin Padilla. Yung mga mainstream, yung mga anti-Duterte outlets, kaya ng Inquirer, mga Philippine Star, ABS-CBN, at pinalalabas doon. Inimenos na naman nila si Senador Robin Padilla. Sabi daw ni Robin Padilla sa kanila, sa mga prosecutor, kayong one-sided. Ang ginawa ng balita, bakit daw sinasabi na one-sided? Talaga naman, siyempre, one-sided talaga prosecution para sa kausa nila. Yan sabi, gusto nilang palabasin na tangier lang sa inyo, symbol Robin. Ang problema sa inyo, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung Robin Padilla. Contrary to the perception of many, which has been destroyed by 30, ano bang boto niya? 30 million? 31 million? Yes, attorney. 30 plus. Voters. Hindi ba, tandaan mo yan si Senator Robin Padilla. During the survey, tumatakbo lang yung survey niya sa number 9, 10, 11, 12, sa 10 pa, balik sa, ano din sabi, nasa bottom line. Marami nga nagsabi, hindi ba nanalo yan? Ay, ex-convict yan. Artista lang yan. Hindi naman graduate yan. Walang aral yan. Munting lupa. Ang hindi nila kung alam, ito, graduate ito ng criminology. Criminology. Alam niyo, pag nag-aaral ka ng criminology, nag-aaral din ngayon ng batas. Kailangan niya kasi enforcer ka ng batas. Gusto mo maging police. So graduate si Senador Robin Padilla. Pangalawa, may sentido komon yan kung mapapansin niyo. May common sense. Meron siyang katutubong talino. Maliban pa sa humble na tao. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kasabay ko yan ng tumakbo eh. Sabi ko, Robin, tanda ko sasabihin ko sa'yo, ikaw ang magna-number one. Huwag mong intindihin yung mga detractors mo. Yan nga ako si Turpo, number one sa survey. Wala yan. Walang binatbat sa'yo. Wala kaming binatbat sa ilan. Ikaw ang magna-number one. Siyempre, hindi po, okay lang sa akin number 2. Hindi. Tanda mo, mag-number one ka. Wala ka naniniwalang mananalo, pero sinabi ko, number one ka. Tandaan mo yan. O ano nangyari? Di-shock lahat. Pati si Robin, kasi nakikita ko ang kanyang charm, nakikita ko yung kanyang talino. Saka tingnan nyo ha, sinong senador ang nagtatalumpati dyan sa wikang Pilipino? Siya lang. Walang iba. Yes. Walang iba. Kaya yung sambayanan na majority ay hindi naman marunong umingles, naiintindihan siya. Ngayon, punta na natin yung nilabas ng mga ads. Dalawang bagay yung punto ni Senador Robin. Yung una-una, sinasabi niya,
na si Las Cañas, ginagawa niyong testigo laban kay VP Sara, ay isang sinungaling na tao kasi paiba-iba. Katunayan, lumalabas na itong si Las Cañas pala, nakalimutan ko na nga yun, Yes. nirekomenda ng Blue Ribbon Committee na idemanda ng perjury. Kasi una, sangayon kay Lacson, sa kanyang investigasyon, sinasabi na walang kinalaman si Presidente Duterte sa tawag ng mga extrajudicial killing. Pagkatapos, after that, nag-retract, nagbago Hmm. ng pahayag. Dinidiin niya na si Presidente Duterte, nilabas niya na mga DDS, ano pang mga death squad daw ni Duterte. So madaling sabi, because of that, pati nga daw si Senator Lacson, nagkonsulta pa nga ako sa isang kaibigan kong dating justice. At ang sabi, tinanong ko kasi, gaano makahalaga? Yung unang sinabi o yung pangalawa? Ay, hindi, sabi ng justice, tama siya doon. Ang pinapahalaga ng hukuman, yung nauna. Kasi yung pangalawa, hindi ka panipaniwala yon. Maliban sa kung ipapakita mo at maprubahan mo na tinakot ka kaya sinabi mo yung una. O kaya binayaran ka. Madaling sabi may konsiderasyon sa pagsisinungaling mo. Pwede kang paniwala. Kung maprubahan mo, wala naman nakakaprubang gano'n. Lahat ng mga bumabaliktad. Sinasabi lang nila, hindi, tinakot ako. Pero never sila nag-introduce ng evidence na tinakot sila. Kaya nga yung mga retraction, hindi dapat binibigyan ng pagpapalaga. Kaya yung prosecution, ginamit nila si Mascareñas. Kaya ang punto ni, tinatanong niya itong si ano bang matatawag mo doon sa pabago-bago, ang mga pahayag. Ito namang si Luis Tro, palibasa, parang pareho lang mo silang mga yan eh. Puro sila evasive. Pag nahuhuli mo na, kung ano-ano sinasagot, hindi niya masabi-sabi na sa simpleng tanong, simpleng sagot. Opo, hindi. Hindi, ayaw niya. Gusto niya mag-justify. Punto niya Senador Robin Padilla. Huwag kayo magpipresenta rito ng may mga taong ganyan. Lalo na may mga perjury cases. Kagaya, di ba, siya ang naglabas na itong sino yun? Si Lotok ba yun? Yung testigo ng NBI. Yes, attorney. Meron siyang mga kaso. Ang dami niyang kaso. Kanya pati ako nagulat eh. Illegal arrest. Unlawful arrest. Arbitrary detention. Robbery. Ano pa? Theft. Ano pa? Yung involving moral turpitude na hindi mo talaga pagkakaroon. Perjury. Kaya sabi niya, pwede ba? Huwag kayo rito Huwag kayo rito magbibigay ng mga testigo, ng mga sinungaling. May mga kasong perjury. Banat naman ng ministry of Panginoon sa Luis. Sabi niya, alam po ninyo, iyon ang mga testigo. Inosente pa yan. Under the law. Presumption of innocence. Hindi mo naman ako convicted yan. Kaya binalikan siya ni Senator Robin Padilla. Teka muna. Bakit kayo? Ang trato nyo dito sa aming mga senador, iba sa pagtrato nyo. Yung mga kasama namin dito, hindi pa convicted. Kaya na sinasabi nyo. Nakademanda pa lang. Ayaw nyong pabutuhin dito. Ayaw papuntahin dito. Gusto nyong i-itsapwera. Paano nyo gusto i-itsapwera? Ang tinutukoy yun ni Senator Robin Padilla. Kasi ang nagsimula niyang i-itsapwera, din yung mga kasama niya rin. Kasama ni Senator Padilla, kaya ni Lacson. Sila Sotong yan. Gusto nilang pababain yung bilang ng 24 na nagiging pundasyon para kunin mo yung 2/3, yung 16. Gusto nila, pag ikay nakakulong, na-demanda ka, hindi na bibilangin mo yung 24. Babawasan mo na yun para bumaba yung 16. Yung maging 14, maging 13, maging 12. Kaya sinasabi niya, kumbaga, double standard ka
selective ang ginagawa mo. Pag pabor sa'yo, iyan ang ikakatwira mo. Kasi yung House of Representatives, sinunudo ang mga pahayag nila Lacson na gusto nilang babaan. Yung House of Representatives, specifically the Committee on Justice, tapos sila ngayon na may hawak ng kaso, sinabi nila na sang-ayon sila na pababain yung quantum na hinihingi yung 2/3. O madaling sabi, bakit kayo ganyan? Kaya hindi mo ibig sabihin one-sided. Ang ibig sabihin ng one-sided in the sense na selective ka, discriminatory ka, yung pabor lang sa'yo ang gusto mo. Kagaya ng mga testigo. Sabi mo, hindi pa naman convicted yan. Kahit na may demanda yan. Bakit yung mga senador? Ayaw mo papuntahin dito. Ayaw pabuto, hindi na naman convicted. So, double standard. Kayo ng punto de vista ni Senator Robin Padilla. Kaya kayong mga mainstream media, pwede ba? Kung sa pag-menos mo sa intelligence ni Senator Padilla, palagay ko, ang tinutukoy niyo yung mga sarili niyo. Tandaan niyo, sinasabi ko sa inyo, sabi ko na Senator Robin Padilla, sabi ko niyo sa asawa niya. Alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number 1. Okay, sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan niyo yung sinabi. Magiging presidente yan. Yeah. Kaya lang ngayon yata si Robin, frustrated na Gusto na mag-migrate Gusto niya, revolutionary government na pareho. Kasi gusto na abolish na rin ang Kongreso Pero in fairness, yes. Pero alam nyo, pakinggan yung maigi si Senador Robin. Ang problema na, una yung judgment nyo, yung pinaniniwalaan nyo, yung mga chismis, yung inyong mga pananaw sa kanya na ikinakalat ng mga kaaway niya. Pero ang katotohanan niya, tingnan nyo, alam niyo ba na siya lang ang pumapasok niya na napakaaga sa Senado? Bakit? Nag-aaral, binabasa niya lahat ng mga biska, tingnan niyo mga panukalang batas niya. Mga okay. Di ba? Kaya, kayo pwede ba? Relax lang kayo. Tandaan niyo sasabihin ko, this boy, this man, will either become vice president or subsequently president of this country.